Yo, yo, yo. Good morning mga idol. What's up, what's up? Check, Mike. Ano ba yung intro ko? Nakalimutan ko na. Yo, yo, guys. Check. Kamusta? Ganun pala. Sorry. Kala ko si Boy WhatsApp na ako eh. So, ayan. Kamusta kayo mga idol? Good morning sa inyong lahat mga loads. No? So, mag-update tayo ngayon mga lodi. Meron akong share sa inyo dahil baka tamaan na siya. So ito mga Lodi, may trade tayo, no? Ang margin ko dyan is 84 USDT, siguro mga 87 to o 86 eh. So far, profit na tayo ng 150 USDT. Actually, umabot na to ng ng 10k eh. Mga idol dito. Kaya lang, tulog ako niyan kasi alas 4 madaling araw yan eh. So nag-position tayo dito mga Lods, banda dito. As ito yung naalala nyo kagabi ko nanood kayo, ito yung 2.42 ata to, ayan oh. So hindi na ako nakapag-short dito eh. Kasi katatapos nga lang nung upload natin ng video. So hindi na ako nakapag-short diyan. Hinayang na hinayang ako kasi sabi ko naku sayang bumaba talaga. So ang ginawa ko inabangan ko na lang yung up, no? So nag ako dito, naglong ako dito and then lock profit dito, tinamaan, pack, tas umangat ulit. So, nag-abang ulit ako dito. Yan. So, maraming trade to. Mga lods, no? Marami ba? Unti lang ata. Hindi ko na matandaan kagabi. Mga lods, eh. Basta bago ako pumosisyon, eto ata, dito ata yung position. Tangan, naglabas ko na nga yung ano ko. Paano ko ba malalaman yun? Ito pala. Dito pala. Ayan. Dito pala madami. Ayan. Akala ko dito. Ayan. No, so dito pala madami. Mali pala, naka 1 minute time frame pala ako. Oh, ayan. Dito pala yung madami, mga lods, no? Ayan. Tapos nakapag-position tayo dito, bang. And then ayan, no? So far naka-lock profit na ako ng 130 mga lods eh. 136. Alam niyo kung bakit diyan? Kasi ilang beses na siyang nauuntog dito, mga lodi, no? So, if ever nabasagin niya tong support na to, sa tingin ko, baka dumiretso siya sa baba ulit. No? Kaya dito ko na nilagay yung aking lock profit. Pero kung makasurvive siya diyan, mga lods, parang ito kasi yung ano niyan eh. Yung square niya, ayan eh. Ganda dito. Ayan, so sa tingin ko, ito yung kanyang dito siya maglalaro. So kung ano yung tagusin niya diyan, taas o baba, dun siya parang didiretso. Sa tingin ko lang mga idol. So ngayon, dito ako naka-lock profit sa bandang 137, tama ba? O yun. Tapos once natamaan niya yan, mag-aabang na lang ulit ako ng long. If ever 50%, dito ako mag-aabang ng long. No, ba't sabi niyo ba, ba't di ka na lang diyan maglagay ng lock profit? Sayang eh. Abang na lang ulit ako ng isang trade, 'di ba? Oh, dito, oh. So dito ako mag-aabang ulit ng long pag bumaba siya, tagusin niya yan, pang. Oh. Pag tagusin niya yan, dito tayo banda mag-aabang. So ayun ang plano ni Jeblo ngayong araw. Pero so far, paldo tayo, panalo, no? So hintayin natin kung anong mangyayari ngayon kasi naka-recover na mga lods eh. Yung BTC nga bumalik siya ng 115. So tandaan nyo, nag 109 to. Nag 109 to ng saglit eh, mga lods eh, di ba? So Ethereum mas malaki yung pinump niya, 10%, XRP 7, Bitcoin 4.5%. Oh, ayan mga idol ayun yung ano natin sa chart. Kayo, nag-trade ba kayo? Nahuli nyo ba ang bottom na ito, mga lods? Kasi gabi na to eh. Alas 9, tama ayan alas 9 Dito pala yung marami nating trade. So, kanina nag 10k na to eh. Ngayon 9k So, ayun. Siyempre, kailangan mag-lock profit tayo. Kasi mamaya pag tinake profit ko na yan dito, mamaya lumipad pa, so baka manghinayang ako. Mas maganda na natamaan yung lock profit ko, hindi nakakakonsensya yun eh. 'Di ba? So ayan, trade tayo mga lodi. Oh.
So punta tayo, mag-update na tayo ngayon mga lods, no? So punta muna tayo dito. Nako, ito pala mga lodi, no? Don't worry about China, sabi dito ni Donald Trump. Kaya siguro naka-recover ulit. Don't worry about China, it will all be fine. Ayun na, alam niyo yung 20 billion yan. Yung don't worry na yan, mga lodi, na liquidation. Yung don't worry China na to ni Trump, ang halaga niyan almost 20 billion liquidation. Ganun katindi yan. It will all be fine. Highly respected President Xi. Na biglang bumawi, no? Kumita na kasi. Just had a bad moment. Just bad moment lang yung 20 billion, mga lodi. He doesn't want depression for his country and neither do I. The US wants to help China, not hurt it. President Donald Trump. Grabe, no? Ganun lang yung sinabi niya sa 20 billion na na-liquidate. No? Just had a bad moment lang, mga lods. No? So, kaya doon, malalaman mo talaga na manipulated, no? Yung, sabi ko nga sa inyo, baka hindi purong si Trump yung dahilan nun. Siguro ginawa lang siyang reason, mga idol, para mag-dump, di ba? Para sa akin, ang dapat imbestigahan dyan yung mga crypto exchange. Alam niyo kung bakit? Kasi nung nangyari yung dump, biglang hindi ka makabili sa bottom o hindi ka makabili nung nag-dump siya. Yung nag-drop, gusto mong bumili, hindi sila nagpabili. Ayun dapat ang imbestigahan, 'di ba mga idol? So grabe, 'di ba? Dahil nga nag-pump ngayon, over 194 billion. Grabe pala, ang laki pala nito. Has been added to the total crypto market cap in last 24 hours. So kasi lahat naman ng coins to mga lods lahat ng coins. So halos lahat ng top 100 Kahit nga yung yung Gala tsaka Illuvium medyo nagpump ng konti. Bumili ako nung nakaraan, nagpanic buy ako dun. Hindi ko alam ba't ayun dalawa yung naisip ko Tapos ayun, medyo profit naman ngayon. Pero hindi ko mamahalin yung coins na yun. Siguro once na mag-pump yun, lilipat ko rin sa medyo okay. No, so ano ba mangyayari ngayon, mga lodi? Ito na yung natin. Ano ba mangyayari ngayon? Kasi halos walang news ngayon, mga lods Kung pupunta kayo sa mga news, ayan, paulit-ulit lang, no? Si Trump, yung mga nagbebenta ng Bitcoin, 'di ba? Tether is the best bank that has ever existed. Wow, panis. 171 million in short were liquidated in the past 8 hours. Ito yun siguro nung nagpump yung market, mga lodi. Jack Dorsey urges tax-free small Bitcoin payment for you everyday user. So sa mga small lang to, mga lodi, no. O yan, pag nagpo-post ng ganito si Michael Saylor, ibig sabihin yan, bibili ulit sila o mag-acquire ulit sila ng Bitcoin, mga idol, no. A new wallet received 24K Ethereum worth 93 million. So, ang dami ng transaction ngayon. Ito, maganda to. Pullbacks are very common in any bull cycle. We've already seen 5 major pullbacks in the last 2 years. Where do we go next? So, alam nyo na, every pullback, mga lods, no? Tulad nito, pullback, lipad, pullback, lipad, pullback, lipad, ganun din to. So, ngayon, nagkaroon tayo ng pullback. Saan tayo abot niya? Mga nasa 150 siguro to. 170. Sa Bitcoin to, mga lods, dito sa altcoins. So, kasama talaga yan. Mga maganda lang dyan kung makaposisyon ka sa isang posisyon na hindi ka nababalikan, di ba? Halimbawa, pagka pullback, yan, tulad nito, dito ka nakaposisyon ng long. Sipin mo yan, kahit anong mangyari, hindi nababalikan yan. Everyday, kumikita yung pera mo. Hanggang dulo ng mundo. Di ba? Hindi, syempre, yan. Ikaw na bahala dyan kung anong gagawin mo. Diba? Hintay mo na lang yung bear. Ayan, itong pullback na to, ito na ba yung bottom, mga lodi? Ito nangyari sa atin ngayon. Sa tingin nyo, itong pullback natin na 1 hour natin. Ito, grabe yan, no? Itong pullback na yan, no? Tandang-tanda ko yan. Dito ako na-liquidate, to. Gusto nyo ba makita yung trade ko, mga lodi? History. Pakita ko sa inyo. So, ito. Ito yung araw na na-liquidate ako nung
bumagsak. Ayan, October 10, boom, 90 USDT yun. Siguro 93 ata yung position ko nun. So, ayan, pang 93, ubos. Nakalong tayo niyan, di ba? So, bumagsak, deads tayo. Tapos, nag-trade na tayo, panalo, talo, wala, equal lang. Ito, panalo, 39, halos 40 USDT. Bawi yung talo ko. And then, natalo, nanalo. And then, dito, medyo yung mga panalo natin, medyo medyo malaki ng konti. O, yan. So, ngayon, panalo natin, 140. So, bawi na yung ating mga, ayun na, 10 na. O, 170, bawi na yung ating mga, alam ko panalo pa ako kasi, ang puhunan ko lang is 58 nung nagsimula ako, nung natalo ako ng 90, natira sa akin ng 58. So, umabot na siya ngayon ng 84. Ibig sabihin, panalo na ako, nanalo ako. Tapos, and then, ito pa add natin yung 172. Kung sakali, pero, sure na yan is 136. O, diba? Bawi tayo, mga lods. Okay lang yan. That's the, kailangan nating, actually, yung trade ko na to, ito yung tinatawag kong greedy trade, mga lods, kasi, pansinin nyo, meron ako mga 0-0. Ayan, ibig sabihin, nagsisisi ako niyan. Mali yung aking position. Nakakatawa yun, Ito tayo na. 1 minute. Ayan, sabihin nyo, sana, nagmabot na tayo ng 10K. 99. Grabe, ayaw pa tagusin, dito na yung kapag dito sa pataas, medyo kung ano ka pa kalmado ka lang pag bumababa na dito, naku puta, tatagusin na to. Tumas ka na, boy. Di mo na yan, di ba? So, hintayin natin ang mangyayari. So, check natin ang sinabi dito ni Jerome Powell. Ano ba mangyayari ngayong week, mga lods, Key market events this week, sabi, mga lods, Monday, OPEC monthly report. The oil cartel releases its latest production and demand outlook. Traders watch for signal on global supply cuts and demand forecast. Nako, medyo check nga yung calendar natin. Baka importante ito mga idol wala namang masyadong, ano bang araw ngayon? 13. Wala nang Monday, Tuesday. Wednesday, magsasalita si Jerome Powell. Naku, magkakasunod pala to. Tapos, Thursday, CPI at PPI. Pero tentative pa yung oras mga lods wala pang oras. Pero yung simula Wednesday ng alas 12 ng, naku, madaling araw. So, almost Tuesday to. Naku, boy na boy si Boss Robo nito. Madaling araw magti-trade si Boss Robo nito. Sabayan natin si Boss para medyo lumamang naman yung panalo ko. Lagi na lang akong alo. Ayan. So, abangan natin. So, Tuesday to, alas 12 ng madaling araw pala, Thursday pala. So, parang gabi to ng Tuesday. Parang ganun, So, abangan natin. So, ngayong Monday, eto naman sa oil pala to, mga Lodi, Kaya siguro wala dun sa calendar ng And then Tuesday, eto na yon kasi syempre sa kanila Tuesday. Fed Jerome Powell speaks, all eyes on Powell's remarks for clues on the Fed's next policy move. Markets expect him to reaffirm a cautious stance after mixed inflation data. So, inaasahan pa rin, mga Lodi, na magkakatsya ngayong October 29 Diba? So, sana nga gawin niya. Pero kung magbabago ang sitwasyon, doon natin malalaman kung hindi na magkakat. Nako, malaking malaking epekto niyan sa mga trader. Di ba? Thursday naman, Wednesday pala, New York Fed Manufacturing Index, a key gauge of factory activity in the US Northeast. A rebound could hint at early sign of industrial recovery after months of construction. Thursday, Philadelphia Fed Manufacturing Index, another major regional survey to confirm or contradict the New York Fed's outlook. A stronger reading may boost optimism for quarter 4
growth. Itong quarter 4 natin mga idol nag-uumpisa pa lang kasi October, 'di ba? So meron pa tayong 2 buwan. Pero sabi nga nila, hangga't di pa tapos ang October, huwag kayong mawalan ng pag-asa na October ang tawag dito. Mga idol, no? Siyempre, mabalay nyo sa umpisa ng October, tulad nito, half ng October, medyo nag-drop. Kung pa-recover na to, palipad na. O, ganun lang. Kung lang yun ha, hindi yun sure. Thursday, NAHB Housing Market Index track builder sentiment amid high mortgage rates. Investors will look for sign of stabilization in housing after recent declines. Number 6, 10% of S&P 500 companies report earnings. Big week for corporate earnings. Update from tech and financial sectors could set the tone for the rest of your life, of the quarter. Alagay dito. So medyo mabigat yung week natin ngayon, mga idol. Pero sa tingin nyo ba, etong week natin, Monday ngayon, no? So itong week na to is recovery week. Ano sa tingin nyo, mga idol? It is recovery week o tuloy-tuloy pa rin tayong babagsak? Parang fake pump lang to, no? Kumbaga fake news, no? Para isipin nyo na maging bullish na kayo, no? Marami na maglong kasi uy nako, pa-recover na, ano na tayo, long na tayo. And then hindi pala, no? Bigla pala kayong kakainin ulit. Oh no. Grabe yun pag gano'n. Kaya importante may lock profit mga lods pag sa mga ganung manipulation di ba? So at least ngayon panalo ka na kung marami naglong dito tapos bigla kayong kinain pababa, at least tayo meron na tayong profit. Mag-aabang na lang ulit tayo ng long. Di ba? Ganun lang yun. So bias ko ngayon long kasi naniniwala ako na recovery week ngayon. Pero kung hindi naman recovery week, hindi rin naman tayo kasi may risk management naman tayo. Lagi kayong huwag kayong magte-trade nang wala kayong risk management. Nauubos ang inyong buhay, mga lodi, no? Kaya ingat-ingat lang sa trading, ha? Mga idol, no? Gawin nyo lang. Kasi tayo, nagte-trade tayo. Kumbaga, parang XP. Parang nagpapa-level, ganun. 'Di ba? Syempre, pag high level na trader ka na, medyo alam mo na yung kumbaga kahit papaano, parang na yun, natutunugan, merong ganun Merong ganung moment na parang eto na to, ganun, parang sarili mo lang. Paano ba tataas level mo sa pagti-trading? Hindi mag-trade ka na mag-trade. Ganun lang yun para malaman mo bawat trade is may may aral na natututunan. 'Di ba? So, kaya ako kahit maliitan lang to, nagtitrade tayo paunti-unti para syempre magkaroon tayo ng XP kahit na maliit-liit lang. Para pagdating ko ng kasi 75 na ako ngayon Pagdating ko ng 80, medyo mataas na yung level ko na trader. Mataas na level ng trader na ako, no? Kumbaga, boss battle ko na lagi yung mga CPI, PPI, FOMC. Boss battle trade na yun, mga lods. Yan. Ano pa? Nako, ito, last natin, mga lodi. Alam nyo ba na naka-recover na tayo, di ba? Pero merong isang kalaban, mga lods, na pumigil. At sa tingin ko ay makaka-apekto. Dapat di na to pinapayagang mag-tweet, mga lodi. Ayan si Jim Cramer, nag-tweet siya ng "we're back". Alam niyo naman, kabaliktaran niya, kaya no. Ayan, pa-recover na kami. Bigla ka pang nag-tweet. Yung mukha mo talaga nakakainis di ba? Kaya isa yun sa reason kung ba't naglagay na ako ng lock profit ko Dahil baka umepekto yung sumpa ni Jim Cramer mga idol Ayun na, paano ka na pa-recover ka na Niisip ko talaga ngayong week, recovery week Tapos biglang makakita ka ng tweet nito na "we're back". Oh my goodness! Mga idol, no? It's over. Oh no, not again. Mga trip na to. Ayan, no? It's so effing over. We're going to zero. Nainis na si Michael Saylor, mga idol, dahil nagtitweet pa si Jim Cramer. Pag pumunta kayo kay Jim Cramer,
Yung tweet niya na yan, we're back. Ito kasi yan, we're back. So, 2 hours ago, tinweet niya yan. Nakaka-bad trip talaga si Jim Cramer. Yan yung mga comment sa kanya. Ayan, when are you planning to retire? Ayan. Shut the F up, brother. Ayan, Please delete your Twitter account unless you only agree to post bearish analyst. We are so screwed. Grabe. So, nakaka-bad trip si Jim Cramer. Pumasok pa no? So, ayan. So, kung titingnan natin yung mga news, mga Lodi, baka mamaya magkaroon tayo ng mga interesting news. Pero sa ngayon, White House officially Greer says financial market are expected to stabilize in the coming week. Ayan. Ethereum back ng 4,000. Trump secret Bitcoin holdings hits 870 million, making him one of the world's biggest BTC whales. Grabe talaga siya. Mga Lodi, si Trump. Alam nyo, marami na inis talaga kay Trump ngayon sa mga galawan niya Mga Lods no? Pero may naniniwala ako na yung mga traders na nagalit ngayon kay Trump, babawian ni Trump yan. I mean, meron gagawin si Trump na magpapapump ng market na matutuwaan lahat. Ayun yung sa tingin ko lang. Sana ngayong week na yan niya gawin. No? Sana ngayong week niya gawin yung kanyang pagbawi, mga idol. No? So, ayun. Ayun lang muna yung morning news natin. Mga Lods, no? Kapi-kapi lang muna tayo. Medyo wala palang pasok ngayon hanggang bukas sa Metro Manila, NCR at sa buong mundo ng Encantadia. Mga idol, no? So, maglalaba lang muna ako dahil hindi ako nakapaglaba ng weekends dahil medyo busy. So, sakto nga wala uniform Lalaba muna So, ayan, kita-kits tayo mamayang gabi mga idol. Alam nyo na yan mga Lods, no? Huwag nyo kalimutan i-like yung video natin. Subscribe sa hindi pa na-subscribe. Sa mga gusto mag-trade na wala pang crypto exchange dyan, mga idol, no? So, check nyo yung link dyan sa description natin mga Lodi. Alam nyo na mga idol, meron dyan mga discounts and bonuses at registered na kayo dyan sa link natin. Yun lang, kita-kits tayo. Maraming salamat sa manood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up? Subscribe to Clovis TV, subscribe to Diablo. If you want to subscribe to me, it's a link in the description. Also, if you don't subscribe to me, I'll become that monster in the background. So there's like bonus and discounts. So peace.